Eto pa, China. Speaking of China pa din, mga bossing. Oh. Unang araw ng paninilbihan ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, nangako po ito kasama ang kanyang mga counterparts sa Japan, India at Australia na magsisikap ang kanilang grupo para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ayan pakinggan ho ulit natin. Malalaking bansa po, mga bossing. Yung kaalyado. At talagang paiigtingin po ang pagtulong sa Pilipinas, mga boss. Counterparts sa Japan, India at Australia na magsisikap ang kanilang grupo para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Correct? Ayon sa ilang geopolitical analysts, ang pinagkasundoang pahayag ng apat na lider ay isang code word. Amerika, kaya yung sinasabi nila, si Trump, sasabihin niyan, ihihinto na, pauwi na yung mga Amerikano kapag siya inaupo na. Paano pahihintuin? Estados Unidos yung nangunguna. Mga bosses, Estados Unidos, Japan, India, at Australia, yung mga mangunguna po na tutulong sa atin sa paglaban sa pambubuli ng China, mga bossing. Word para sa China na huwag itong maging agresibo sa nasabing rehiyon. Malinaw nila na hindi sang-ayon sina Rubio sa mga pambubuli ng China. Correct, Kaya yung pinapakalat po ng mga DDS, mga kababayan, na wala na, tatalikuran na tayo. O yari, kinampihan na ni Trump si Jinping, etc., etc. Naku, sisibakin si Pangulong Bongbong Marcos dahil si Trump na ang nakaupo. Eto, si Rubio. Alam nyo, mga kababayan, hindi lang naman po yung mga yung bansa na yan ang nakakaalam po na panalo tayo at tayo po ang may karapatan sa West Philippine Sea, mga bossing. Buong mundo po. Kaya lang talagang ang dating Pangulong Duterte hindi po tinrabaho or tinulugan lang po yung usaping China, mga kababayan. Ang hindi ho natin mawari dito, mga bossing, yung dahilan. Kung dahil ba may natatanggap kay Xi Jinping o dahil ba kaibigan nila or ano pa or wala lang talagang pakialam, mga kababayan. Dahil nga ang mentalidad ng dating Pangulo, ano sinasabi niya? Tubig lang yan, papel lang yan. Ano po? Dati, lagi akong nagsasalita. Naku, si Noynoy, napakatamad, wala namang ginawa. Tapos mamukat-mukat ho natin, mga kababayan. Ayun, bago matapos yung kanyang termino, nanalo tayo sa UNCLOS na pwede hong gamitin panglaban ng dating Pangulong Duterte doon sa pagiging agresibo ng China. Eto panalo kami. Ayan 'di ba? UNCLOS yan. Sinasabi kami ang may karapatan. Pero hindi ho nangyari. Wala ho tayong narinig doon. Ang narinig natin, mga bossing, papel lang yan tubig lang yan Yung kay Sand, na although alam naman ho natin wala tayong mapapala dahil mga bato-bato lang yon, wala namang sinasabing may mineral sa ilalim nun o mga oil. Pero ano ginawa ng China? Pinasok po yun, Pinasok tapos bumabalik. Ganyan. Ibig sabihin lumalagpas sa ating teritoryo, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Kaya ang sabi ni Duterte, hayaan mo na. Ano lang naman yan. Bato lang yan. Buhangin lang yan. O maliit na kapiraso lang yan. Hindi po yun Yung pong hinahayaan lang na lumagpas po sa boundary natin ang China. Mga kababayan. Sa susunod pong gagawin yan, nakalagpas tayo doon. Walang sumisita sa atin. Ang susunod pong gagawin yan, mga kababayan, sige, lagpas pa tayo ng 1 milya pa. Tingnan natin kung may sisita. Wala na naman. Sige, gawin natin 5 milya ang ilagpas natin. Tingnan natin kung sisitahin. Wala na naman. Hanggang sa naiikot na nila yung kapuluan ng Pilipinas nang walang sumisita mga bossing. Abusado Dapat po yan kung talagang ang kampo ng dating Pangulong Duterte ipagtanggol talaga at maging makatotohanan yung sinasabi niyang magdadala ako ng jet ski o sasakay ako sa jet ski, itatara ko ang bandila ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Ultimo po, yung kapiranggot na bagay na ganyan, mga bossing, ay dapat pinagtutuunan nila ng pansin at dapat sinisitaho nila. Di ho ba? Para hindi mamihasa. O tingnan nyo, akala ho siguro nila, Duterte pa din ang nakaupo. O, sa Zambales at kung saan-saan pang lugar ng Pilipinas, pumapasok sila doon sa easy-easy. No, binabaliwala nila. Tapos, ang magiging balita nila sa buong daigdig, sa buong mundo, tayo yung nagpo-provoke sa kanila. Di ba? O sabi ni Leif Morgan, just got in here too. Kakauwi lang. Ako, kakabalik ko lang ho. Galing New York. O, tuloy. Mga karatig bansa nito sa Asia, kagaya na rin ng Pilipinas at ng Taiwan. Thank you. Biruin mo, masasabi mo pa, tingnan mo yung senador. Tama ba, senador si Rubio ng Estados Unidos? Tingnan mo yung senador ng ibang bansa. Mas may kapakanan pa kaysa sa mga kapwa natin Pilipino na nagngangalang mga DDS. No? Tapos ang ano nila, nagmamahal kami sa bayan, para kami sa bayan, para kami sa Pilipinas. Kami lang ang mahal ang Pilipinas. No? Mahal ang bigas para sa kanila. Pero doon sa mga kakampi, sa mga government supporters, hindi naman tayo nagreklamo doon. Okay nga, no? Hinahanap pa nga natin. Pwede bang jasmine rice ang rice natin? Oh, sige, bili ka. Magkano per kilo? 70, 80. Oh, yun, masarap kasi yun eh. Oh, di ba? Pero pagdating doon sa mga DDS, nasaan ang 20 pesos na bigas? Minsan maiisip mo, ano ba to? Ito na lang po ba? Natira ba? Ang mga mahihirap ba yung mga DDS na lang? Kaka 20 pesos na bigas ho nila. O yan, idagdag mo pa yung sinasabi ni Jason. O, naalala nyo yung meron tayong mga mangingisda? Yung malalaking isda, kinukuha nila. O, tapos ang kapalit yosi, ang kapalit alak. Mga bossing, sa tingin nyo gusto ng mangingisda natin yung mga mas mura pa siguro ang yosi at alak sa atin eh. Di ba kung gugustuhin nila yon? Biruin mo parang namamalengke yung mga Coast Guard ng China hinahanap yung malalaki amin to, palit tayo. Nung nalaman ni Duterte, barter daw ho ang tawag doon, mga kababayan. Kumbaga palitang produkto. Di ba? Mga bossing? Ganun ho. Yung naging trato ng dating Pangulong Duterte. Ano? Kaya walang makapagsabi na masaya ang mangingisda nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi ho. Nilalamangan din eh. At kumbaga, yung sinasabi ng dating Pangulo na barter o palitan ng produkto, lugi pa din tayo ho. No? And that mission is Bukod sa doon sa ipapalit, bisyo, mga bossing, ano ang dulot nun sa mangingisda? Ibebenta ba? Hindi naman ho eh. No? Gagamitin. Magkakasakit lang. Di ba, may watcher? to ensure that our foreign policy is centered Gusto ko yan, yung may ganyan, Bobo! Di ba? Pero pagka tinanong mo tungkol doon sa discussion natin sa pinag-uusapan natin, ano sasagot sa iyo? 20 pesos na bigas. on one thing, and that is the advancement of our national interest, which they have clearly defined Tapos sasabihin ng mga yan, ang hirap ipagtanggol, no? Boss Mark, sasabihin pa, Mark, ang hirap ipagtanggol ni Marcos, no? Samantalang ho sila, mga kababayan, eto, bumabatikos tayo sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte, pero ang isasagot sa iyo, bobo! Hindi nila kayang i-justify na mali yung sinasabi natin. Di ho ba? through his campaign as anything that makes us stronger, or safer, or more prosperous. And that will be our mission. And we need to ensure that we have an environment here that's conducive to creativity, to boldness, to new ideas, to recognizing the dynamic world in which we live, one that is changing faster than it has ever changed before. And we need to be ahead of it. When the time comes for the principals to gather, or even deputies, I want the Yan po ang nagsasalita po, mga kababayan, mga boss, chief amo, sir, si tama ako, Senator Rubio. Department of State to have the best ideas and the best options available for the president. And then I want us to be able to execute them better than any agency in our government. That will also be a task of mine.
O, biruin nyo ho yan, mga bossing, tapos sasabihin ng mga DDS, tingin nyo, mababawi pa natin yung West Philippine Sea? Kapag may paraan, may posibilidad na mabawi. Di ba? O, dumako tayo doon sa susunod nating topic. Marcoleta!